Good morning mga kapatid! At sa mga legit Dabber Cats! Let's go! Mula Aptanes hanggang ito, antaman ay halina kayo. 1,000, isang tuwa, buong bansa. Bulaga, kina Tito, Vic at Joey, barkaday dumarami. Silang lahat ay nagbibigay ligaya sa ating buhay. Buong bansa ay nagkakaisa, siwa't saya na aming dala. 1,000, isang tuwa, buong bansa. Eto na, humandang lahat sa dami ng papremyo di maaawat. Tatlong bituin at isang araw sa Luzon, Visayas at Mindanao, isa ang sinisigaw. Buong bansa ay nagkakaisa sa tuwa't saya na aming dala. 1,000, isang tuwa, buong bansa. 1,000, isang tuwa, buong bansa. Itbulaga! Morning mga kapatid! Morning kapatid! Alright, January 8, mabukas para sa mga kapatid nating Ivatan. Unahin na natin, 1,000, isang tuwa ang aming pag-good morning sa inyo mga kapatid. At eto, nilevel up pa namin yan sa rock version kasama ang ating bisita this morning. Napakahusay! Napakahusay at correct ka dyan, Mama Jim. Sana mo feeling ko nag-crossover yung Itbulaga at GMK today. Okay na. Kaya eto po, mag-ingay para sa mga kapwa natin legit Dabber Cats! Ay nako, celebration mode tayo ngayong Lunes. Dahil finally, wala na talagang kukontra. Ang EAT ay Itbulaga! Siyempre, sobrang saya natin lahat, ha? At siyempre, itong morning na to special. Kaya kayo nandito, di ba? Kayo ang trending yata itong mga to. Yes. Oo, marami sa inyo nakarinig na itong rock version ng OG Noontime Show classic song na Itbulaga. Pero ngayon, mas makikilala pa natin sila. Palakpakan muli natin, the talented Plethora Band! Good morning, mga kapatid! Introduce naman yourselves muna. Yes, good morning mga kapatid. Once again, we are Plethora. Ako po si LJ, LJ. ang bassist and vocalist. Yes, LJ. Yes, ako po si Andrew, lead guitarist. Yes. Ako naman si Aldrin, ang keyboardist. Wala siyang mic. Oo nga. Ang aming pong drummer si Jesser. Yes, sir! Yan ang talagang OG talaga. As in, yung natatandaan kong nagbalik na mga, alam mo yung first ever LP na binili ko nung teenager ako, Def Leppard. Alam mo, yan talagang Mama Chiki ko. Yan talagang Mama Chiki ko. Pero LJ, di ba, hindi naluluma itong classic rock. Itong talagang metal na talagang headbanging. Yes. Ba't yung naisip na gawing rock version ng Itbulaga? Unang-una po kasi lumaki kami talagang legit Dabber Cats talaga. Kaya nung nagkaroon ng announcement yung aming mahal na TVJ, parang isa kami sa apektado. Kaya ginawa po namin bilang support sa kanila. Gusto po namin ipakalat sa buong mundo kung gaano kahalaga yung programang Itbulaga kasi sobrang dami po talaga napapasayang tao. Anong pakiramdam sa inyo nun? Napansin kayo ng mga Dabber Cats natin na imbitahan pa kayo sa show? Yes po. Siyempre sobrang saya po namin kasi ayun nga po ginawa po namin as support, in-upload po namin sa social media accounts po namin. Tapos hanggang sa marami pong nag-comments, mga legit Dabber Cats, hanggang sa na-invite po kami ni Tito Sen po, especially Tito Sen sa Itbulaga po. Sobrang saya po kasi finally, yung pinapanood lang po namin nung bata kami, eto po, magpe-perform kami at nung anniversary po kami napatapat mag-perform sa... Ganda! Blessing talaga, diba? Saka dream pang blessing talaga. Gano'ng katagal na yung banda ninyo? Tsaka saan kayo tumutugtog? Para naman maantabayanan namin kayo. Ang Plethora po, na po kami, 22 years po kami magkakasama. All original members po. Di
mga 2 years old lang pala kayo nagsimula. Mga ano po ako nun, Mabata free. na yung itsura. Wow! At saan lang galing yung name na plethora? Kasi apat lang kayo. Plethora po, isa po siyang Old English word. Oo. Means overabundance. Nakita lang po ni Kuya Ferdy, yung manager namin. Na parang, siguro ngayon, masasabi po talaga namin na plethora. Nag-uuma po yung blessings sa plethora. Blessing. Ito, ibalik lang natin sa Itbulaga. Mas iba ba yung dating na ang binabanggit na ninyo ay Itbulaga, hindi lang EAT? Sobra po, sobra. Kasi nung naging EAT po, gumawa din po kami nung version namin na EAT. Buong bansa, EAT. Yun din po yung pinorform namin nung anniversary po nila dito sa TV5. At ngayon po, finally, sinisigaw na po namin, Itbulaga! Pero kanina, nung sila ay nag-warm up, meron kami naririnig na iba ding mga tinutugtog nyo na mga hindi kami sanay marinig na rock style. Rock out. May 19 Kasi may isang content po namin sa social media accounts po namin. Nagre-remake po kami, nagre-revive po kami ng mga classic songs, ng mga hit songs. Sige nga, tingnan namin kung mahulaan namin. Nilalapit po namin sa flavor po na flavor talaga. Meron po isang hit na kanta ngayon ito. Ginawa namin ng sarili naming version. Ito. Para sa inyo mga kapatid! Uy! Sample po to, sample. Here we go! Yeah! Let's go! Gento! Dito pasa sa bingo! Hit mo, makaplato parang gento! Gento, ano kaya mo? Higit na hinukay ang pupunan, makakita lang ng ginto! Gento, kahit na wala kang ginto! Gento, porsyento, bawat ikaw ko! Mismo, ano kaya mo? Di ka basta-basta makakakita ng gento! Yeah, God, see you later! Pagkatapos ko mag-shower, medyo lang lang muna power, pero kulang pa sa sawa mga hater, kaya aalamin ang mga bagay-bagay. Pero pag tinobak talagang mag-ingay. Gento! 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 Dito basta-basta bingo. Hit mo, makukedo parang gento. Gento! Ano kaya mo? Pilit na hinukay ang pupunan, makakita lang ng ginto. Ginto! Kahit na wala pang hinto. Gento! Porsyento, bawat ikaw ko. Mismo, ano kaya mo? Di ka basta-basta makakakita ng gento. natin today na napaka-formal. Hindi ako makakita. Kaya ba yan? Kaya pa yan? Gento! Oy! Gento! Formal tayo pero gento. 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 Alam mo, paborito ni Ilyo yan. Thank you guys. Sana marami pang blessings ang umabot sa inyo after natin dito. But please do promote whatever your social media accounts. Next gigs ninyo, saan namin kayo ulit mapapanood. Alright, thank you so much po. Follow nyo po ang Plethora sa aming mga official social media accounts. Unahin ko po ang aming pong Facebook page. Ang aming Facebook page po, hanapin nyo lang Plethora. Ano po siya, verified. Kaya, yes! And syempre po, ang aming YouTube channel, Plethora din po, hanapin nyo po. And of course, meron po kaming Instagram, Twitter, TikTok. Kaya, follow nyo po para ma-update po kayo sa mga bagong mga cover songs, mga original songs ng Plethora. At mga upcoming events po namin. Speaking of upcoming events, at about this coming January 28, meron po kaming isang big event, isang concert po, na gaganapin po to dito sa Quirino Grandstand. Ito po ay launching ng Bagong Pilipinas. At marami po kami makakasamang mga malulupit din pong mga musikero ng Pilipinas. Alright, maraming salamat, Plethora Band! Yeah. Thank you mga kapatid. Ito, brighter day ahead. Ewan ko na lang kung hindi pa sumigla yung araw niya after that. Ano? Tara na mga kapatid, salubungin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Bukod po sa 1,000 at isang tuwa, i-share na rin ang pagmamahal sa ating loved ones. Magbigay na ng mainit na yakap. Dagdag pang pasaya po sa umaga. Ako si Dimple Sermana. At para mas ganahan this week, magbaon na rin na mas marami pang inspirasyon at i-motivate lang ang sarili kahit ano pang harapin. Kayang-kaya yan, kapatid. Ako po, si Maui David. Tama ka dyan, Maui. Sa mga hindi pa nakakapaghanda dyan, galaw-galaw na rin po at magalmusal at magkape para mas maraming energy for today. At samahan na rin, of course, ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. Hanggang Friday na yung energy natin. Siyempre, mawauna sa ating mga balita sa Frontline sa
umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Robin. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola at mga dapper cans. Good morning, kapatid! Okay, rap-rapan tayo, simula ng programa, pero mas marami pa tayong rock na ipapakita ngayong araw, Justin. Tama dyan, Jess! Ito naman, tiyak ang 1,000 at tuwa sa negosyo aming ibibida. Mga sustainable at creative na mga produktong gawa sa katsa. Tatampok natin sa kitang-kita. At magpapaka-extra naman tayo sa creativity para mas ma-organize at mas detalyado pa ang ating mga plano. Subukang mag-journal. Pero make it artsy kasama ang isang certified mommy artist sa ating Working Mom. At sa iba pang happy news, Korte na ang nagsabi, ha? TVJ is Itbulaga. Hindi lang ang plethora nagsabi niya, pati Korte, di ba? Itbulaga is TVJ. Idedetalye yan para sa atin, ang ating resident morning lawyer, Attorney Buko, sa Legal Bato Live. Live! Ay, shoutout din sa mga adulting na rin dyan, ha? Masakit na pa ang likod ng lahat. Yes. Para maibsan yan, gumagamit ka ba ng langis na niyog? Alamin natin kung epektibo nga ba ito kontra back pain, sasabi ni Doc. At ngayong 2024 muling magbabalik ang tauna na tradisyon ng traslasyon. Sa inasahang pagdagsa ng mga deboto, ituturo natin ang ilang tips para makaiwas sa disgrasya habang namamanata kasama ang Philippine Red Cross. At sa mga umaksyong balita naman sa frontline sa umaga, kaugnay pa rin ng nalalapit na traslasyon, mga deboto ng itim na poong Nazareno, patuloy ang pagdagsa sa Quirino Grandstand para sa pahalik. At seguridad, ngayon sa simbahan ng Quiapo, mas pinaigting mga debotong mas kampante na sa pagsisimba. At sa showbiz, MQuest Ventures film na GG, starring Donnie Pangilinan at kanyang mommy Maricel, naglabas na ng trailer. Ilabas na rin po ang mga pambulaga na ating mga ngiti. Eto na, sali sa ating Kagumoka po selfie contest. Selfie while watching Good Morning Kapatid. Saka naman po, private message sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Mas bongga, mas nakaka-happy mga selfie, mas wagi. Ang mapipili po ay mananalo ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Yeah! Let's go mga kapatid! Woo! Mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man ay halina kayo. 1,000 tuwa, buong bansa. Itbulaga, sina Tito, Vic, Joey, barkadang dumarami. Silang lahat ay nagbibigay ligaya sa ating buhay. Yay! Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pahalik sa itim na Nazareno, mala blockbuster sa dami ng dumagsang deboto. Ang ilan sa kanila kagabi pa nakapila. Mga scanner at metal detector inilatag sa paligid ng Quiapo Church para tiyakin ang kaligtasan ng mga deboto. Kalahati ng mga opisyal ng National Risk Reduction and Management Council nakabantay na rin sa Quiapo para sa traslasyon. Ginagawang bahay na walang permit sa Quezon City, gumuho. Isa sa mga construction worker, patay. At silipin ang project na pagbibidahan ng mag-inang Maricel at Donnie Pangilinan.
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Patuloy ang pagdagsa ng mga deboto ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik. Marami sa kanila magdamag tumayo sa pila dahil sa dami ng nagpunta. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quirino Grandstand sa Manila, si Dave Abuel. Dave, gaano karaming deboto ang nagtungo dyan para sa pahalik? Jess Maui, umabot na nga sa higit 42,000 deboto ang pumila dito sa Quirino Grandstand sa tradisyonal na pahalik sa Itim na Nazareno. Kabilang sa mga pumila ay yung mga kapatid natin na may karamdaman. Hindi nila alintana ang sakit, maipailalangin lang sa Poong Nazareno ang tuluyan nilang paggaling. Nagdadasal habang nakapila sa pahalik sa Quirino Grandstand si John Ray kaninang madaling araw. Ang hiling niya, umayos na ang kalusugan niya matapos tanggalan ng gallbladder. Pero may kinakaharap na namang siyang problema ngayon dahil kailangan niya na namang maoperahan. Para humupa na yung nararamdaman kong sakit at makabalik na sa normal. Tuloy pa rin sa pahalik ang stroke survivor na sila Purisima. Iba raw kasi ang nararamdaman niya kapag nasisilayan at nahawakan ang Itim na Nazareno. Parang gumaan yung ko kanina, hirap ako eh. Pero nung pinahid ko dito sa ko, yung pakiramdam ko gumanda. Ang pamilya naman ni Paulo, itinuloy lang ang nakagawiang tradisyon ng pagpila sa pahalik. Kung noon, magulang ang kasama niyang nagtsatsaga sa pila, ngayon, mga anak niya na ang kasama niya. Kasi mas early na mamulat yung mata nila sa ganito, mas better, di ba? Kasi alam naman natin yung mga kids today, hindi na masyadong open sa mga ganito. Ayon sa mga volunteers sa Quirino Grandstand, ngayong araw talaga inaasahang lalong dadami ang mga deboto dahil sa bisperas ng traslasyon. Kaya paalala nila sa mga deboto, magdala sila ng payong at saka syempre tubig po. Kasi yun ang kailangan pagka mainit ang araw talaga. Simula mamayang gabi, isasara na ang mga daan sa paligid ng Quirino Grandstand at Rizal Park. Isasara sa motorista ang ilang bahagi ng kalsada sa Maynila tulad ng Rojas Boulevard, Taft Avenue, P. Burgos, Quezon Boulevard at iba pa. Simula na rin ngayong araw ang liquor ban sa paligid ng Quiapo Church at Quirino Grandstand na tatagal hanggang Miyerkules. Maui, sa ngayon, medyo manipis ang bilang o yung pila ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand. Kumpara yan sa pila ng mga deboto kagabi at kaninang madaling araw na umabot hanggang doon sa may Rojas Boulevard. Paalala lang ng mga volunteers sa mga kapatid natin na pupunta mamayang gabi na magdala ng jacket dahil medyo maginaw yung hangin sa gabi at madaling araw. Regarding naman sa pagsusuot ng face mask, hindi man daw ito required, mas mainam pa rin na magsuot nito. Yan muna ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Balik sa inyo. Maraming salamat sa update, Dave Abuel. Lalo pang hinigpitan ang seguridad sa paligid ng Quiapo Church isang araw bago ang traslasyon. May paalala rin ang mga otoridad sa mga deboto. Nagbabalik si Dave Abuel. Mas kampante raw magsimba ang mga deboto ngayon sa Quiapo Church sa Maynila. Iyan ang reaksyon nila matapos dumaan sa mahigpit na seguridad bago makapasok sa simbahan kaninang madaling araw. Naglatag ng mga scanner at metal detector ang mga otoridad sa Villalobos Street, ang nag-iisang entry point patungo Quiapo Church. Napaka-importante kasi hindi naman natin inaalis na marami pa rin pwedeng magtangkang mangyari o magtangka ng pangit na pwedeng mangyari o insidente. So ito, para maiwasan natin, pinag-iingatan na natin o pinaiigting natin seguridad. Bago ka makapunta sa Plaza Miranda at saka sa mismong Quiapo Church, dalawa ang prosesong kailangan mong pagdaanan. Una, kailangan mo ilagay yung mga gamit mo dito sa mobile scan trailer. Matapos niya, saka naman dadaan dito sa metal detector. Ikinatuwa ng deboto ang mahigpit na prosesong yan. Si Gemma galing pang Zambales at dumayo pa ng Maynila para makisama sa pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno. Mas kampante po. Maganda na po yung isa lang yung way. Kahit malayo po talagang secured po. Para wala pong mga mangyayaring mga katulad ng pinapasabog. Yun po ang pinakamagandang. Kung mapatunayang epektibo, posibleng gawing taon-taon na ang pagpapatupad ng ganitong sistema tuwing traslasyon. Sa mga hindi naman makakapasok sa mismong simbahan, meron naman daw mga LED sa paligid para mapanood ang misa. Paalala ng otoridad sa mga may balak gumawa ng kalokohan gaya ng bomb joke,
Meron tayong lalabagin na batas kapag nagkaroon tayo ng bomb joke, lalo na kapag ganitong mga panahon. Yun nga sinabi nila, bomb joke is not a joke. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng patalim, armas at alak. Maipinatutupad ding no-fly at no-sail zone ang mga pulis para sa traslasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Bukod sa Quirino Grandstand, dagsana rin ang mga deboto sa Quiapo Church para magsimba. Para sa update na sa frontline na balitang yan, live sa Quiapo, si Gio Robles. Gio, gaano na karami mga kapatid natin dyan ngayon? Just bago yan, alas 5 ng umaga kanina na magsimula ang oras-oras na misa dito sa Quiapo Church na dinaluhan ng daang-daang mga deboto. Patikim pa lamang daw yan sa mas maraming mananampalataya na dadagsa sa mismong araw ng traslasyon. Ramdam na ramdam ang pananabik sa mga deboto sa pagbabalik ng traslasyon bukas. Alam mo, Jess, matapos itigil yan ng 3 taon dahil sa pandemya. Sa mga dadalo ng misa dito sa Quiapo Church, sa Villalobos Street, ang tanging entry point, papasok ng simbahan. Maluwag pa ang mga daan sa palibot ng Quiapo Church dahil sa clearing operations na isinagawa ng mga otoridad. Kabilang kasi sa mga paghahanda ang pagbabawal pansamantala sa mga ambulant vendor para magbigay daan sa libo-libong deboto na inaasahan bukas. Tuloy-tuloy rin ang paglilinis ng mga tauhan ng Manila LGU. Simula rin ngayong araw, may gun ban at liquor ban na ipinatutupad sa lungsod ng Maynila. Tatagal yan hanggang sa Miyerkules. Mamayang gabi naman isasara ang nasa 14 na daan sa lungsod ng Maynila simula alas 9 ng gabi. Kabilang nga sa listahan ng Quezon Boulevard sa tapat ng Quiapo Church mula yan sa Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Wala ring pasok sa Maynila bukas matapos ideklara na special non-working day ni Pangulong Bongbong Marcos ang pista ng itim na Nazareno. Jess, ayon sa MPD, nasa 1,200 ang bilang ng mga deboto na dumalo sa alas 8 na misa dito sa Quiapo Church. Papakita lang natin ngayon yung live na kuha natin dito sa labas ng Quiapo Church o sa banda ng Plaza Miranda. Kung mapapansin ninyo sa mga pamilyar o palaging dumadalo ng pista ng itim na Nazareno, mas kaunti yung mga tao ngayon dahil yung iba nga sa mga deboto ay may trabaho pa dahil natapat nga sa araw ng Lunes itong eve ng traslasyon. Kaya mamayang gabi, inaasahan natin na mas marami pa yung mga tao na dadagsa dito sa Quiapo Church para dumalo naman sa hourly masses. Alam mo, Jess, paalala lang din muli sa mga kapatid natin na bawal magdala ng backpack o bag, kung mas mabuti nga transparent bag yung recommendation ng Manila Police District. Maging yung mga water tumbler or canister, bawal din. Sa mga Gen Z, bawal magsuot ng hoodie o sweatshirt kapag pupunta kayo ngayon dito sa Quiapo Church. Kasama na dyan yung mga sombrero na rin po. Sa mga kapatid naman natin na mga senior citizen, kung dadalo po tayo sa misa, mas mabuti rin na magsuot tayo ng face mask dahil nga sa inaasahang dagsa ng mga tao dito sa Quiapo Church. Balik muna sa iyo, Jess. Maraming salamat sa mga update at sa mga paalala. Muli, nag-uulat mula sa Quiapo, Gio Robles. Panibagong andas ang masisilayan ng mga deboto sa pagbabalik ng traslasyon bukas. Kahapon, eksklusibong sinubaybayan ng News 5 ang pagbiyahe ng andas mula Las Piñas hanggang Maynila. Nasa prole ng balitang yan, si Jenny Dongon. Ito ang bagong disenyo ng andas na gagamitin sa traslasyon ng itim na Nazareno bukas. Gawa ito ng kilalang paggawaan ng mga jeep na Sarao Motors. Eksklusibong ipinakita sa News 5 kahapon ang pagkuha sa bagong andas sa Las Piñas para dalhin sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan magsisimula ang traslasyon. Maingat na nagtulong-tulong ang mga miyembro ng Hijos del Nazareno mula sa paghila hanggang sa pagsakay ng andas sa trailer truck. Ang bagong andas ay pinagsamang disenyo raw ng Pope Mobile at na ginagamit sa prosesyon ng Birhen ng Peña Francia sa Naga. Ipapasok sa loob ng glass box ang Nazareno. Nagawa sa makapal na tempered at laminated glass kaya hindi basta-basta mababasag. May mga ilaw din ang andas para magliwanag pa rin ang imahe ng Nazareno kahit abuti ng gabi ang traslasyon. Kinabitan din ito ng CCTV at sound system. Mula Las Piñas, nakarating ang bagong andas sa Quirino Grandstand kahapon ng madaling araw. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, hindi na pwedeng umakyat o sumampa sa andas ang mga deboto. Pero pwede pa rin namang magbato ng bimpo o panyo upang may punas sa poon.
pakiusap nila, sa lubid na lang humila para hindi na masyadong magulo at maayos ang daloy ng prosesyon. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Naka-blue alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa traslasyon. Sa ilalim ng blue alert, nakabantay ang kalahati ng mga opisyal ng NDRRMC para tumugon sa anumang sakuna. Nakikipag-ugnayan na raw ang NDRRMC sa iba pang ahensya para paigtingin ang pagbabantay para sa traslasyon. Samantala, nagpapatupad naman ng liquor ban ng lokal na pamahalaan ng Maynila kaugnay pa rin sa traslasyon. Simula na yan ngayong araw at magtatagal hanggang Miyerkules. Ipinagbabawal ang pagbebenta at pagbili ng alak sa mga lugar na sakop ng 500-meter radius ng Quiapo Church at St. John the Baptist Church. Ipinagbabawal din ng Maynila ang mga paputok simula ngayong araw hanggang bukas. Layon daw ng liquor at fireworks ban na mapanatili ang kaayusan sa gitna ng traslasyon. Hinihikayat ng Philippine National Police ang senior citizens at mga may sakit na online na lang manood ng traslasyon ng itim na Nazareno. Ayon sa PNP, para na rin daw yan sa kanilang kaligtasan. Inaasahan kasi na ilang milyon ang sasama sa traslasyon na nagbabalik matapos ang 3 taon. Wala namang nakikitang problema ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa panukala ng PNP. Options naman ay available. Kaya depende na lang din sa isang deboto kung medyo bata-bata pa siya, kaya-kaya pa naman niya na pumunta mismo sa Quiapo, magprosesyon, sa pumunta siya. Pero kung may sakit at medyo tumatanda na, pwede naman yung social media platforms ay doon na i-express yung kanilang debosyon. Patay ang isang construction worker matapos madaganan ng gumuhong bahay sa barangay Bahay Toro sa Quezon City. Ang itinatayong bahay, wala palang building permit. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Napasigaw na lang sa takot ang mga residente ng barangay Bahay Toro sa Quezon City hating gabi nitong Sabado. Bigla kasing gumuho ang ginagawang bahay na ito na nasa gilid ng Culiat Creek. Ang isa sa mga residente napaiyak pa. May ilang bumaba para hanapin ang mga construction worker. Matapos ang ilang minuto, 4 na lalaki ang nasa jeep, kabilang ang may-ari. Pero may isang construction worker na hindi mahanap. Mag-aalas 7 na ng umaga nang maiahon ang wala ng buhay na si Eliazar Talarion o Totoy, 39 anyos. Nadaganan siya ng gumuhong bahay hanggang sa nalunod sa sapa. Hindi makapaniwala sa nangyari ang asawa niyang si Tere. Ilang oras daw bago ang trahedya, nakapag-usap pa sila ni Totoy tungkol sa trabaho nito. Yung time na yun na pala yung huling-huling halik niya sa akin. Tingin niya sa akin, hindi ko talaga tanggap. Sobrang sakit. Lumabas sa pagsisiyasat ng Quezon City Police na walang building permit ang bahay kahit na 3 buwan na itong itinatayo. Yung structure po kasi, nasa malapit po siya sa creek at saka mapapansin po natin na yung hindi po siya fit para tayuan ng 2-story building. Malambot po yung pundasyon. Naidala na sa ospital ang ibang mga sugatan. Nakaburol naman si Totoy sa multipurpose hall ng kanilang barangay. Nakikipag-areglo na ang may-ari sa naulilang pamilya ng construction worker na magdiriwang pa naman sana ng kanyang ika-40 kaarawan. Lahat gagawin para sa amin dalawa. Hindi siya naglilihim sa akin. Lahat kung anong gagawin niya, sinasabi niya kung saan siya pupunta, anong oras uuwi. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang pamilya ni Totoy basta tutulungan sila sa gastos sa burol at sa pagpapalibing. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Ipapalabas na po ngayong January ang Gigi or Good Kim, the movie. Bida po dyan si Donnie Pangilinan. Kahapon lang inilabas ang trailer para sa Gigi, the movie. Inaabangan na ang esports movie ni Donnie na mapapanood po sa mga sinihan ngayong January 24. Proud naman si Donnie sa kauna-unahang esports film sa bansa na handog ng MediaWorks, MQuest at Create Cinema, distributed by Star Cinema. Tampok rin po dito ang ina ni Donnie na si Miss Maricel Lacsa, maging sina Baron Geisler, Iggy Boy Flores at marami pang iba. Para naman sa mga naghahanap ng bagong trabaho ngayong taon, in demand ngayon yung mga tinatawag na life planner. Kung ano ang trabaho niyan, alamin sa report na ito.
New year, new goal, new job. Yan ang hangad ngayon ng mahigit 2 milyon nating kapatid na unemployed o walang trabaho. At ngayong 2024, gusto mo ba ng career na may time freedom at higit sa lahat, financially rewarding? Tamang opportunity at simula lang ang kailangan. Perfect dyan ang pa-New Year handog ng isa sa mga leading insurance company sa bansa na naghahanap ng mga bagong life planner. Bakit life planner ang tawag? Simply because currently yung AIA provides products that actually covers different life stages of a person. Ayon sa Chief Agency Officer na si Tim Crisologo, very rewarding ang pagiging life planner. Ang pagiging life planner, pwede mo siyang tignan bilang isang career, no? And just like any career, ibig sabihin niyan personal growth. Ibig sabihin niyan development, 'di ba? And in AIA, we provide all that, no? Learnings, no? Career in terms of the market, no? Pwede kang life planner ngayon. Eventually, pwede kang maging leader of life planners, no? Manager, and be able to build your own team. At para mas ma-elevate ang career aspiration into reality, business partner ang turing sa sino bang life planner. Isa itong patunay ng essence ng pagkakaroon ng insurance with investment ay para maging ready tayo sa anumang unexpected event sa buhay natin. Ang life insurance ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa mga mahal mo sa buhay. Kasi sila yung maiiwan kung sakaling mawala ka or kung sakaling magkasakit ka, sila yung maghahanda, no, ng mga gastusin. So, ganun ka-importante ang life insurance. Flexible at customizable na rin ang mga insurance products. Nag-iiba ang policy depende sa goal, needs at life stages ng isang tao. Pero teka, ano naman kaya ang mapapayo ni Sir Tim sa mga nagnanais umusad ang karera bilang isang life planner? Kung ikay nagmamadali, di ba? Or magaling, porsigido ka, taon-taon may growth. Pwede mong itaguyod yung negosyo mo. Every year, development and growth can happen, no? Both on the career side or on the business side. Tunay na may investment ka pa na pwedeng magamit sa iyong life goals. Higit sa lahat, fulfilled ka na sa trabaho, nakatulong ka pa sa kapwa mo. Sana ganyan din ang life goals mo. Pero pag-usapan natin kanina, Gigi. Donnie Pangilinan. Uy, alam mo, Mami Boots ang lola niya doon. Ay, galing. Ay, hindi naman ako magtataka kasi ang ganda din ng lahi naman din talaga. No? Kailangan maganda yung lola. Yung ano niya doon, yung kanyang persona is yung total opposite ng katotohanan. Kasi talagang bongga-bongga, yung mga makulay na mga earrings, mga super ganyan. flamboyant siya. Si Mami Boots, di ba, simple, classic. Yeah. But can I just say, kahit ano namang pelikula ang gawin ni Donnie Pangilinan, papanoorin ko. Kasi I'm such a big Don Bell fan. But this time, Donnie is doing it. I don't think Bell is in the movie. Parang wala. Donnie is doing it and with Ate Maricel pa. Very special, ano? Yeah, ganda. Excited tayo 24. Excited tayo lahat. Alright, sa ating pagbabalik sa Legal Bato, exciting din to, ha? Hihimayin ni Atty. Buko ang pagkapanalo ng TVJ laban sa Tape Inc. Live na live yan. Sa working mom naman po, masusubukan ang ating art skills sa scrapbooking at creative journaling 101 kasama pa ang isang certified artist mommy. Yan. At mga do's and don'ts para tiyak na ligtas ang paggunita ng translasyon. Alamin natin mamaya. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! Maraming paraan para maibsan ang pananakit ng likod at marami nga sa ating mga kapatid ang idinaraan nito sa pagpahid ng langis ng niyog. Pero effective nga ba yan?
Ito ang sabi ni Doc. Ang back pain ang nangungunang-unang sanhi ng disability sa buong mundo. Pero hindi alam ng marami ang lunas dito. Ang tanong ni Janetta Ems, ang sabi niya, nakagagaling ba ng sakit ng likod ang mga ointment at langis ng niyog? Ang sabi ni Doc, una po nating dapat alamin kung bakit sumasakit ang mga likod natin. Ito ay maaaring dulot ng problema sa iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng ligaments at muscles or intervertebral discs, nerves o pati na rin ng spine or vertebrae. Maaaring sinyalis din ito ng problema sa organs tulad na lamang ng kidneys o di naman kaya ay bunga lamang ng pangangalay o pangangawit dahil sa maling posture or pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Karamihan sa mga sakit sa likod ay gumagaling ng hindi kinakailangan ng surgery. May ilang mga pamaraan naman para maiwasan o malunasan ang simpleng pagsakit ng likuran. Kabilang na rito ang paglalagay ng ointment na methyl salicylate menthol plus comfort. Nagbibigay ito ng mainit o malamig na sensation kaya nakaharangan ng pain signals na umaakit sa utak. Nakababawas din ito ng inflammation o pamamaga. Ang coconut oil naman po ay mayroong lauric acid, isang antimicrobial agent. Pero walang sapat na pag-aaral ang nagpapatunay na mabisa ito laban sa back pain. May ilang over-the-counter pain relievers din katulad ng ibuprofen at paracetamol. Pero para sigurado, mas mainam pa rin na magpatingin muna sa espesyalista at huwag basta-bastang uminom ng gamot. Paraan din ito para tiyaking wala kayong bali sa katawan o malalang karamdaman. Kung mayroon naman kayong mga nais pang isang guni tungkol sa inyong mga nararamdaman, i-ask Doc Lex na yan. Comment or mag-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Iligtas mo kami sa kasalanan. At kasunod ng pagbabalik ng traslasyon, inaasahang milyong-milyong mga deboto ang makikilahok sa taunang tradisyon ng prosesyon sa Maynila. Dahil dyan, taon-taon ding may naitatalang mga nasasaktan. At para maiwasan ng mga disgrasya, may ituturong tips ang Philippine Red Cross. Kasama natin ngayon ang kanilang Secretary General, Dr. Gwendolyn Pang. Good morning, Doc Gwen. Thank you so much for joining us. Good morning, Doc Gwen. Good morning po. Napakaganda po ninyo. Thank you for gracing us with you. Ang posture niya. Pang beauty queen po. Ang posture. You know, I will tell you, it sort of embodies how systematic also Red Cross has been over time. Because I have seen this. Kahit na sobrang dami pong nangyayari. Sobrang galing ng training ng Red Cross. Thank you very much. Opo. And nagpapasalamat kami sa mga volunteers din namin, who work so hard. Pero ito nga, ma'am, hindi naman ito first time na involved ang Red Cross sa traslasyon. Taunan na ito. Pero ano ba yung mga dapat paghandaan? Lalo na dito sa, nag-expect tayo, this is the first time in 3 years. Yes. Ang last natin traslasyon ay 2020. So ngayon pa lang, nagkaroon last year, pero hindi po nagkaroon ng procession. So this year, ilalabas ulit yung poon. No? So very important yung preparation. So what do we prepare? How are we going to prepare? Number one po, kailangan mentally and physically ready tayo. Kasi kailangan mind and body handa. So nakapag-rest tayo, wala tayong iniisip siya ng problema, kawastong pagkain, check on our health, no? Yung mga may health issues and problems, kung halimbawa uncontrolled ang hypertension, uncontrolled ang diabetes or whatever na pwedeng maging sanhi ng emergency, wag na din po kayo pumunta. Pero kung controlled naman siya at kaya nyo, no? Kasi ang tagal. Dahil in 2012, 22 hours po yung tagal ng procession. In fact, hindi nga natapos yun So, malapit lang sa Basilica, tinapos na lang. Kasi pumutok yung gulong nung karwahe. So this time very important na alam natin na yung posibleng haba nung procession, and then very important din nag-record kayo ng mga numbers, ng emergency numbers na pwedeng tawagan, no? Alamin niyo ang ruta. Kasi kung hindi nyo alam ang ruta, mawawala din kayo. No? So very important yan. Ano yung mga exit points, sana mga first aid stations, kailangan memoryado natin. Para in case of emergency, you know where to go. And then, syempre, kung walang tao sa bahay, you have to close your door properly, tanggalin natin yung mga saksak, di ba? Kasi walang tao sa bahay. Inform someone in your neighbor na pagkakatiwalaan mo that you'll be out for the traslasyon. And then, kung wala kayong kasama, siguro maghanap ka ng kasama. Maganda na better body system. Yes, may kasama kang mag-attend, no?
planuhin natin mabuti. And then, planuhin din kung saan ang tagpuan in case something will happen. Dapat meron kayong may meet-up point. Oo. Ang mga bagong sumasabak, kasi siguro yung mga ibang nakasanayan na nila to, pwede ba kayo mag-exit at any time or hindi Yes, ito? may mga exit points kasi okay. yan. So, kung saan, you can exit anytime. No? Sa gilid lang kayo siguro para maka-exit ka kasi easily. kung kaya nyo ng 3 hours, kaya nyo ng 5 hours, tapos pwede rin namang palang mag-exit. Yes. Ano dapat ang dala-dala nila, ma'am? Okay, so what to bring? Number one, una-una yung suot nila, syempre. No? Kailangan comfortable no? ang suot. Then, kailangan naka-shoes tayo, comfortable. Yun usually ang mga deboto, nakayapak. Yes. So, pag ang dami ng crowd, you won't see the road, no? Hindi mo alam kung makakaapak ka ng bubog, kung whatever, na debris, na pwede kang ma-puncture, pwede kang masugatan. Normally, yung problem yung lacerations, yung mga sugat. So, kung po pwede po, magsapatos tayo na comfortable para kondisyon yung paglakad natin sa prosesyon. Then, dalhin natin yung mga emergency medication natin. Kung ikaw ay may emergency medication, lagay mo sa pack. Then, kung meron kang, lagyan mo ng number, no? Yung packet mo, para we can call whoever, you know, is the contact dapat person in sa papel, case of hindi emergency. lang sa cellphone, ano? Yes, sa papel lagay nyo dyan. Kasi yung cellphone, nalalak di ba? So, lagay ninyo. And then, may ID card, mas maganda, with your name, lahat ng information about you, so that pag ikaw ay nahanap, no? Kasi usually, nawawala ng malay yung mga tao, then we cannot talk to you. At least, meron kang card doon indicating anong health conditions and issues mo, and anong mga emergency medications, sinong dapat naming tawagan. And then, alamin nyo, saan ang mga first aid stations? Di ba? Para in case of an incident or what happened, you know where to go. Then, magdala ka ng water extra, no? Just in case uhawin ka. Candies are very important in case feeling mo hypoglycemic ka. Kasi you cannot just easily get out and buy food, no? The konting food, hindi naman yung pang-picnic, yung for yourself, no? Na hindi kayo magutom. Kasi ang nakita namin for the past years, yung hypoglycemia. Pagbababa ng sugar sa body, nahihilo sila, nahihimatay sila. Yun. And then, syempre, maraming crowd to. Magdala ng mask and extra mask. Kasi, syempre, nandiyan pa yung ng COVID, and then maraming flu ngayon, yan, alcohol, tama. So, para nakapag-sanitize tayo, kasi kung saan tayo humahawak, no? And then, we protect ourselves kung nakamask ka, and, you know, we protect other people too. Very important din, na dala-dala natin, no? Hindi pala, wag na magdala ng mga bata, no? Yung mga pregnant women, wag na rin mag-attend, yung mga elderly, kasi mahirap po ang sa dami ng tao. This year, ang anticipated number of devotees na mag-a-attend ay nasa mga 10 million. Oh my God! Kasi, sabi ng PNP, kasi first time to after so many years. Tapos ang 1,000 ang volunteers ninyo, ma'am. How do we identify yung mga volunteers? Ano ba ang suot nila? Naka-uniform sila, naka-uniform at may proper ID yung mga volunteers natin. No? We have 10 first aid stations. Meron po tayong mga rescue trucks, rescue boats, meron tayong rescue, meron tayong 6x6 truck in case of mass casualty. Hakutin natin yung mga tao, pwede. We have 17 ambulances na nandoon and 20 on standby. No? In case kailangan, we can augment. So 1,000 na personnel and volunteers ang nandoon sa event na to. Meron din tayong rubber boat kasi previously may nahulog din sa ilog, no? And then, so yun yung mga pinaghandaan natin. Of course, yan ay sa pamumuno ng ating chairman Richard Gordon, no? He gave directive to us to make sure that we are all prepared. Nag-umpisa po kami nung Saturday pa, kasi Saturday pa may pahalik na sa Quirino Grandstand. So tuloy-tuloy po tayo. Wala namang major incident, may mga nagpapa-blood pressure reading lang, ganun. So hopefully tuloy-tuloy yung ganito hanggang sa matapos itong traslasyon na procession tomorrow. Sana. Thank you po. Thank you very much. And please, naka-ano rin po kami, naka-alert kami all the time. We give information by every now and then regularly. So please tune in on our social media pages namin sa Facebook, sa Twitter namin and Instagram, plus po YouTube,
para alam din mga nangyayari. No? Ang aming hotline po in case of emergency ay 143. Madaling tandaan. Uy, 143. Parang I love you. Madali. Yes, I love you, Red Cross, diba? So, madali pong tandaan yung aming hotline number. 143. So, mag-subscribe and mag-follow sa aming social media pages so they can get notification sa mga updates namin on what is happening dun sa traslasyon. Ma'am, very comforting to para sa mga taong baka kayo ang makasaksi ng kailangang tulungan. Hindi nyo kailangan alamin kung anong gagawin. Hanapin nyo lang yung mga volunteer at tama na sapat na yung tulong na yun. Thank you so much. Thank you very much din. Muli, maraming salamat sa mga paalala. Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwendolyn Pang. Thank you, Doc Gwen. Eto na, extra the best ang ating Lunes dahil sa mga kapatid nating nakatutok at sumiselfie habang nanonood po ng Good Morning Kapatid. Eto yan sila! Wow! Oy, malak pa. At kasi Lunes, syempre kailangan magplansya. Di ba? Pati walis. Kanya-kanyang diskarte naman talaga. Rock and roll to the world, I love it! Yung pwede ng lahat, bigyan no? Yes naman mga kapatid, padala lang po ng padala ng inyong mga selfies. Ilagay na rin kung saan kayong lugar naroon. Para manalo po ng 500 pesos worth of notes sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Eto, kay Justin naman po tayo. Hi po. Ako si Justin. Mamaya, akalain mong pwede palang mas kumita sa Taksya, eco-friendly na negosyo. Ang ito-feature natin sa Kitang Kita. At sa Legal Bato, live na ibabahagi ni Attorney Buko ang pagkapanalo ng TVJ sa copyright infringement and unfair competition case laban sa Tape Inc. at GMA Network. At sa working mom naman po, scrapbooking at creative journaling bilang bonding with our kids, susubukan natin mamaya. Huwag na wag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Aminin po natin mga kapatid, napakarami nating naipong pictures nitong holidays. Hindi lang food, kundi syempre pictures din with our family. Kaya naman po, imbes na matambak lang sa inyong cellphone yan, bakit hindi natin gawing art? Kasama live na live po sa ating working mom, ang artist na si Mommy Joanna Michelle Hildawa. Good morning, Mommy! Mommy, I know nagdala ka ng mga stuff here. Cute. Kasi nandito pa yung pictures ng akin pong mga anak. Thank you. And si Papa B sa binyag ni Ilio. Ganitong-ganito nga. We would print it. Okay, paano ka nagsimula ng journaling? How many kids do you have? I have 2 kids po. 2 kids. Yes, okay, po. what are the name of the kids? Baka nanonood. Ayan, hello! Good morning, anak! Jasmine and Jean. Jasmine and? Jean. Jean. Okay, nice. Okay, so ito, paano ka nahilig sa pag-journal? Yes, ever since I was a kid po kasi I have this little journal. Yung may mga heart lock na diary, cute. yes. Yun. So, lagi ako nagdo-drawing doon. And then, sinusulat ko yung mga nangyari sa akin that day. So, since then, until now, I make sure to include my creative journaling in my morning routine. Yeah. So sa morning mo siya ginagawa? Parang before pa magising yung mga bata. Ayan, magandang idea yan. Kasi ako talaga, once na nagising yung mga bata, parang akala ko may emergency lagi sa pagtatawag nila sa akin. Yung pagtatawag nila sa akin, may urgency. Eh, hindi lang naman nila nabuksan yung inodoro. Ganon lang naman yung mga problema ng mga anak ko. Diba, no? Parang pag tinawag ka nila, parang may problema agad. Pero, so ang idea talaga, Mami, sa morning routine, is it parang a sort of parang meditation para sa'yo? Kasi quiet moment habang nagkakape ka, ganon, di ba? Yes. Okay. Anong benepisyo sa'yo na naibibigay ng journaling at scrapbooking? Yes, it helps me motivates po, no? Para pag-start po ng day ko, ready na ako to face po yung mga work namin, ganon. Oo. At saka, I guess parang puts everything into perspective na naaalala mo yung blessing mo. Parang counting your blessings din kasi nakikita mo yung mga anak mo, di ba? Okay. So, paano mo pinipreserve ang mga special moments? Kasi,
usually akala nila, ang piniprint out lang yung mga magagandang pictures na parang nakapost. Pero kasi sa bahay namin, cute din yung mga silly, mga funny faces, di ba? Ganon ka din ba? Yes. Pero minsan po, kahit words lang, sinusulat ko Tingnan lang ko nga, pwede tayo mag-try. Yes, so, kunwari, ididikit mo lang siya, di ba? Kasi meron kang mga ganito. Ito, ready-made na to pag binili mo. Ay, pag no, sa paper store. lang po siya din kinat ko. Kinat mo. Tapos ganito. Ay, ang galing. I-assemble ko. Okay, tapos ito kasi yon pala. So, ganito po, i-deconstruct ko lang Ay, nasira ako. Kaya pala hindi ako nagsascrapbook. Ngayon, naalala ko na, Mami Joanna, kung ba't hindi ako nagsascrapbooking? Si Kali kasi ang magaling sa ganito, buti na lang yung anak ko marunong. Okay, so kung hindi po kayo marunong sa crafts, pwede kayo maghanap ng pamilya. Grabe naman ang sabi ng producer ko, kung hindi kayo marunong sa crafts, wag na. Ikaw talaga, pasensya na po kayo. Ganito kaming pamilya dito. Angge, hindi gano'n na? Episode mo ba to? Okay, so ganito po. Ang sinasabi ni Mami Joanna, pagka hindi kayo marunong ng ganito, may mga nabibili din na cutters, di ba? Yes. Okay, so paano po, Mami? Turuan niyo po ako kasi hindi po ako magaling sa ganito. So first po, i-plan po na natin yung layout natin. And pili po kayo ng pictures na gagamitin po natin. Angge, gawan mo ako ng mga pictures na ganito, ha? Ikaw na rin ang gumawa ng scrapbooking. Alam mo, Mami Joanna, sabihin ko sa'yo, na-enjoy ko to. Alam mo kung bakit? Kasi magaling ka. Dahil ako talaga, paano yung mga kapatid natin hindi magaling sa scrapbooking? Anong advice mo sa kanila? Kasi ako ganun hindi ako macraftsy. Start muna po tayo ng simple na theme, ganun, and simple lang po na layout. Okay, ito parang ang layout niya, parang naka-Polaroid, ganyan. Simple frame lang po. Simple frame. So, mas makapal Dikit lang natin. to. Dikit natin. Okay, dikit po natin. Tingnan mo. Galing ni Mami. Kasi yung panganay ko siya magaling sa ganito. Ay, tapos double-sided tape siya. Okay. So, at least yun, di ba? Alam ko yun. Okay. Ang galing talaga dito sa episode natin ng Working Mom kasi pati ako natututo. Oh, ganda. Para na siyang Polaroid. Diba? Si Ilyo yan, ang laki ng problema niya. Hindi niya kasi alam kung anong gagawin niya sa malaki niyang cheeks. Okay. Nakaka-relate po si Justin Quirino. Joke lang. Hindi ako narinig. Okay. Tapos dito po. Sige po. May sticker paper naman po yan. Ito rin. Sticker paper siya. Okay. Pwede niyo na siya idikit. Kung saan niyo po siya ididikit natin siya. Mami. Sa scrapbooking naman po, wala naman talagang rules. Okay. So your journal, your scrapbook, your... Paano kung ano yung mga basic na unang dapat bilhin? Actually, a simple notebook and a pen, pwede na po yan. Talaga? With your creative imagination, you're ready to go na po. Basta creative imagination. Yes. And do it with your kids para naman at least maging masaya. So ito po ay ho ho ho. Yung picture. Pero yung picture parang hindi pa ho ho ho. Ba't hindi siya masaya dun? Gawin nga po natin dito. Okay lang ba, Mami? And then sige, ito na lang. Cute naman. Yun nga yung rule dun di ba? Na parang there are no rules, only your creativity. Di ba ang galing? Ho, ho, ho. Pero yung look ni Ilyo, ho, ho. Sabi nung Ilyo, ho, 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 ho. Dagdagan natin itong flowers. Parang mukha siyang, parang mukha siyang happy. Di ba, no? So, paano po to? Glue po. Sige. Okay. Alam mo, ba't ba yung pinili ko naman na ano? Ito na lang double. Ay, foam tape para merong foam tape. Yes. Alam mo ba, bakit paborito ng mga bata yung mga tape? Kasi naididikit nila kung ano-ano sa mga walls. O, this time, legit yung pagdidikit, di ba? And then, tatanggalin. Saan po nabibili to? Bookstore po lahat? Okay. Tapos, saan natin lagay, Mami? Kahit saan? Yes, kahit. Ayan. Dito, para may holiday cheer. Oh, di ba? Ganda! Okay, Mami Joanna, sobrang na-enjoy ko. Meron kang pagdalang mga ganito, mga letters din. Meron tayong stamp. Ipakita lang natin yan, di ba? Ito yung parang pag magsistamp ka. Ang ganda nito because ako, naniniwala ko na ang bahay na magulo ay bahay na masaya. Kasi that means the kids, they really enjoy. Pero ang rule lang namin sa bahay, kalat mo, linis mo. Para pag pumunta rin sila ng ibang bahay, ganun din yung rule nila. Na pag sila nagkalat, sila magliligpit. So alam mo na, Angge, ikaw din magliligpit ito. Kaya joke lang. Ako pala. Okay, so Mami Joanna, saan ka namin pwedeng ma-reach? Ano yung mga pwedeng namin sundan na social media accounts? Kasi ako, na-inspire ako sa ginagawa mo. I think it's a classic way of counting your blessings, form of meditation para sa ating mga working moms, and at least na ang tawag dyan, yung nakaka-capture natin yung paglaki ng ating mga anak
base sa mga nakikita nating photos, and eventually maipapasa din nila itong kaugalian na to at tradisyon na to sa mga anak nila. Yes. Social media accounts, Mami Joanna? I'm on Facebook, Instagram, and TikTok. Journal Serye. Ano yun? Journal Serye. Okay, alright. So, maraming salamat, Mami Joanna. Konting palalam mo lang po muna tayo ngayon. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's questions, MX3 capsule's main ingredient Santone has alpha, beta, and gamma phytonutrients. Can prolonged use of the said supplement damage one's kidney or liver? Ang pangunahing sangkap ng MX3 capsule na Santone ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. Dumaan ito sa pag-aaral para malaman ang potensyal nitong epekto sa kalusugan ng ating kidney and liver. May ilang pag-aaral na sumuri ng beneficial properties of alpha, beta, at gamma nutrients. Halimbawa, isang pag-aaral na ginawa ng Journal of Ethnopharmacology noong 2018, they explored the nephroprotective properties of Santones. Ibig sabihin po ng nephroprotective ay hindi ito nakakasira ng kidneys or liver. This study suggests that alpha, beta, and gamma nutrients may have positive effects on the liver and kidney health. But further research is needed to fully understand the implications for humans. It is recommended to consult a healthcare professional, specifically a registered nutritionist dietitian, before starting any dietary supplement regimen. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Sa Legal Bato, Eat Bulaga is TVJ and TVJ is Eat Bulaga. Ang buong kwento po ng tagumpay ng mga Dabar Cats i-share sa atin ni Atty. Buko maya-maya. Live na live! Tuloy-tuloy lang po ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! EAT, ito ang totoo, ito ang tinadhana. Dahil makalipas ang ilang buwan na masalimuot ng mga kaso at reklamo, mas napatunayan pa na ang TVJ ay ang EB. As in, ang iconic trio na sina Tito, Vic at Joey ay ang Eat Bulaga. Mas idedetalye pa natin yan sa Legal Bato with Atty. Buko. Batanes hanggang hulo, saan ka man ay halina kayo. Isang libot, isang tuwa, ito na, buong bansa, Eat Bulaga! Sa kauna-unahang pagkakataon, opisyal ng kinanta ng TVJ at Legit Dabar Cats ang buong Eat Bulaga theme song sa kanilang live program. Ito'y bunsod sa matamis na tagumpay ng TVJ matapos manalo sila ng kanilang kaso ng copyright infringement and unfair competition para sa title na Eat Bulaga. Sa kanilang Facebook Live noong Biyernes, inanunsyo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kinatigan sila ng korte laban sa Tape Incorporated at GMA Network. Sa inilabas sa desisyon ng Marikina Regional Trial Court, nakasaad na hindi na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated at GMA ang titulong Eat Bulaga, EB o anumang bahagi ng programa na nilikha ng TVJ tulad ng jingle at mga segments. Kailangan din magbayad ng danyos ang kampo ng Tape Incorporated na aabot sa 3 milyong piso. Binasura na rin ng Marikina RTC ang mga counterclaim ng Tape at GMA na sa kakulangan ng merit. Ano-ano nga ba ang mga ginawang hakbang ng TVJ para makamit ang tagumpay? Ibabahagi yan sa atin ng ating resident legal expert na si Atty. Enrique Buko de la Cruz sa Legal Bato. Okay, para sagutin ang ilang katanungan natin sa pinag-uusapang Eat Bulaga case, medyo nauna na kami dito. Makakasama natin ang naging Head Legal Counsel ng Divina Law at Resident Legal Expert natin na si Atty. Buko de la Cruz. Happy New Year sa'yo. Happy New Year po. Congratulations. Thank you po. Napakahusay. Pero attorney, paano nyo ba pinagandaan itong kaso ng TVJ?
TVJ? Gaano kahirap ang naging proseso? Mahirap po siya kasi it's a group effort, no? Kasi dalawang konsepto ang kailangang paghandaan, yung trademark, yung copyright. Yung pinaka-managing partner namin, si Dean Nilo Divina, siya ang nag-strategize ng dalawang approach. So, ang unang final ay yung kanselasyon ng trademark registration kasi naparehistro ng tape sa pangalan nila, yung It Bulaga. So, yun ang unang ginawa namin, pinakansela namin yun. At pangalawa naman, nag-file kami sa Marikina nung copyright infringement dahil sa ginawa nilang pagpapalabas o paggamit nung goodwill ng TVJ doon sa It Bulaga. So, dalawang separate na kaso, kaya mahirap siya. Dalawang magkaibang konsepto, trademark at copyright. Kaya pala yung una ninyong naipanalo na, yung dati nating ipinagbunyi, yun yung nauna. Cancellation ng kanilang registration. Eto, attorney, I want to make sure I ask this right, no? Sa inilabas na court decision, kinilala ang TVJ bilang tunay na may-ari ng lahat ng kanilang inilikha sa It Bulaga kasi it's a creative platform, no? Ibig sabihin, pwedeng bawiin ng TVJ ang lahat ng archive episode ng kanilang programa sa opisina ng tape kahit na 30 years ago pa yung episode na yon. Tama ba? Yan. Maganda yung question kasi ang intellectual property ay isang bagay na pagmamay-ari na hindi mo nahahawakan. Sa makatwid, yung physical copy sa archive ng tape, hindi nila yun makukuha. Kasi hindi naman yun ang right nila eh. Ang right nila ay nandun sa intellectual property na hindi mo nahahawakan. Ibig sabihin, kahit yung physical copy ng tape nasa kanila, hindi nila yun pwedeng i-ere. Hindi nila pwedeng gamitin nang walang pahintulot ng Tito Vic and Joey. Ngayon, may mga kopya din naman sila TVJ nung past episodes. Hindi ko lang alam kung ganun kakompleto. Yun, pwede nilang i-air. Pwede nilang i-broadcast. Pwede nilang i-assign sa iba para magamit o mapakita sa tao. Okay, attorney, ito pa, isa pa pong importanteng question. Attorney, ano po bang pwedeng mangyari kung sakaling hindi sumunod ang kabilang kampo sa naging desisyon ng RTC Marikina? Yeah, marami ho talaga nagtatanong niya, no? Pero buti na lang po at nirespeto naman ng tape. We have to give it to them na on the day, na unang araw pagkatapos ng anunsyo ng desisyon, nagpalit na ho sila ng title. Iba na ho ngayon yung title na ginagamit ng show sa kabila. Kasi kung hindi sila susunod, maaari po silang ma-cite in contempt ng korte at may parusa rin po iyon sa ilalim ng rules of court. Dahil ito po ay immediately executory. Ano yun? Danyos? Ang contempt po kasi pwede ka ipakulong ng korte sa pagsuway, no? Hindi pagsunod sa utos ng korte. Seryoso, no? Pero attorney, paano kung mag-appeal pa ang Tape Inc? No? Posible ba na mas mabigat yung kaso na harapin nila? Kami ho ay nananalangin na sana hindi na para matuldukan na sana yung usapin, no? At pareho namang pwedeng magpasaya ng tao, gumawa ng programa na hindi na ginagamit yung titulo. Pero tama ka, maaari pa ring mag-appeal. Ang mangyayari lang, lalaki lang kasi yung magiging danyos sa bawat araw na hindi ka susunod at lalo na kapag umakyat ka pa sa taas, lahat ng gastos kasi na mai-incur nung kabilang panig na mananalo ay pwedeng singilin doon sa nagpapatagal pa ng usapin. Attorney, there's a lesson to be learned here. Dahil sa napakarami ng mga content creators sa lahat ng iba-ibang platforms, pwede nilang tignan itong TVJ situation na ito. At ano ba ang pinakamahalagang dapat matutunan nila? Naku, talagang, alam mo, Mami Chiki, napaka-importanting lesson ito. Especially sa inyong industriya. Napakarami ninyong followers, napakarami ninyong content. How do you protect your digital asset? How do you protect your creation, your intellectual property creation? Kasi doon kayo hinahangaan, doon kayo pinupuntahan ng tao. Ang dapat pala, i-register mo kung meron kang mark, meron kang ginagamit sa yung page para hindi magamit ng iba. Kasi pag yung pangalan ni Dimples, ilagay mo lamang sa isang lipstick. Kahit na hindi sa kanya galing, kung galing sa akin, ginamit ko ang pangalan niya, pwede ko nang pagkakitaan yung goodwill, yung mga followers niya. So she has to protect her right over her creation by registering that mark, that trademark with the IPO. Mahirap ba yun? Mabilis lang naman kasi ministerial lang siya. Na ipaparehistro nga kahit hindi alam ng may-ari yung pangalan. Kaya dapat ikaw mismo, conscious ka na yung brand mo, halimbawa, na ginagamit mo, pa-register mo na agad. To distinguish it from others who might be similarly minded na mag-ride on sa goodwill ng iyong pangalan. Nako,
para din sa mga nag-iisip na gawin yun, huwag nyo nang gawin kasi mulat na ang tao at 'di ba, hindi na alam na rin natin kung paano nga anong gagawin para maproteksyonan natin ang ating mga sarili. Yun nga magandang lesson po kasi noong araw ang akala unahang mag-register. Ngayon pala hindi porket nauna ka, kailangan ikaw rin ang may likha. Kasi baka hindi alam nung may likha na parehistro mo eh. 'Di ba? That is fraudulent. Yeah. Oo. Thank you, attorney. Yes, po. Sana wag na maulit, pero sa totoo lang, ang dami ding magandang nangyari dito dahil maraming natuto at saka sabihin na natin, kapatid na natin ang TVJ, which is something na talaga naging something for all of us to celebrate. Yes po. Okay, muli maraming salamat, Attorney Buko de la Cruz. Again, congratulations. Kabalik, Attorney. Balik. At sa kitang-kita naman, bibida ang mga fashionable outfit na gawa sa katsa. Oo, katsa. Thrifted denim. Yung pala yun, may ganon. At iba pa. Katsa! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Ang Good Morning Kapatid! Good morning, kapatid. Ito guys, kapag katsa, ano yung naiisip niyo? Sako. Sako, di ba? Harina. Ayan, bigas o kung ano pa man. Pero, mais, pwede rin. Pero alam niyo ba, yung mga katsa niyan, pwede nang gawing outfit na pangrampa. Yan, ang bibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Fashion with a sustainable twist. Pwede ba yun? Pwedeng-pwede. Dahil yan ang ibinibida ng Project PH sa kanilang upcycled fashion business. 2020 nagsimulan ng mag-asawang Laika at Arvin ng Project PH. Dahil sa kapwa advocate ng sustainable fashion, naisipan nilang gumawa ng mga trendy at eco-friendly fashion na damit. Gamit ang katsa, thrifted denim, scraps, kumot at kurtina mula sa mga bakery at ukay-ukay. Tinahi ang landas na mag-asawa na magnegosyo sa tulong ng creativity, resourcefulness at puhunan na 5,000 pesos. Pumatok ang kanilang upcycled pieces tulad ng bucket hats, dress, jumpsuit, swimsuits at polo na nagkakahalaga ng 450 pesos to 800 pesos. Sa ngayon ay kumikita na ang Project PH ng hindi bababa sa 80,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada buwan. Hindi lang yan, nakapag-hire na rin sila ng mga mananahi na katuwang nila hindi lamang sa pagpapalago ng negosyo, kundi pati na rin sa pag-promote ng sustainable fashion. Made for beautiful souls and happy people. Yan ang tagline ng Project PH at sa mundo ng sustainable fashion, stand out ang kanilang negosyo. Siyempre, may masample kami dito sa studio. Makakasama natin sina Arvin at Laika ng Project PH at ang kanilang mga models. Good morning sa inyo mga kapatid. Arvin, Laika, good morning. Isa-isahin naman natin dito, ano ba yung mga dinala ninyo dito sa aming studio ng mga produkto ninyo? Natin. So, ayun po, meron po kaming mga dalang bags like this. Ayan, mga recycled po. Opo. Meron din kami mga hats. Ito po yung mga bestseller namin. And scrunchies. Scrunchies. Ayan po. At saka, ayan na to. Ayan po, puffy bags naman po yan. Mga bagong may product foam namin. inside. So, pwedeng phones, no? Yeah, opo. Laptop, and Cute. everything. Ang daming pwedeng gawin. Tsaka ito yung mga damit nila, mga mommy. Grabe, no? Walang Pero tapon. syempre, itong paggamit ng katsa bilang damit at iba pang mga produkto, nakikita natin over the past years. Pero ano ang kakaiba sa Project PH? So, yung style po ng project, so even though katsa lang siya, pwede po natin siyang i-level up eh. Like, in the most stylish way. So, yan, katulad po nung hawak ni Miss Dimple. It's like a Filipiniana model. This is very me. I'd wear it like on a regular day with jeans or shorts, diba? Or leggings. Ang ganda kasi, de botones siya sa likod. At parang yung botones niya native also looking. Coconut po. So, Coconut. recyclable. Okay, I love it. Tapos, Eco-friendly. ano, from what sizes to what size ang nakikater nyo? Actually, pwede pong mag-custom kami. Depende po sa size na gusto nyo. From small to medium, large. Gaano katagal pag nagpa-custom?
3 to 4 days. 3 to 4 days only. Nice. Okay. So, napansin ko parang presko siyang gamitin. Ano? Breathable po siya. Presko siya, breathable. Kasi si Ilio, sabi ko nga, 2 Christmases ago, parang ganun yung theme namin. Na parang ganitong-ganito mismo. Tapos, pang babies naman siya. So, sana gumawa din kayo ng mga pang babies. Kasi para terno, mini-mini. Pwede, oo. Ito, meron pa silang bago. Ayan, ayan. Bagay sa'yo, Jen. Bagay na bagay. Bilang hindi tayo makapagsuot ng sombrero. Ito naman yung nakita ko. Ayan, may pang-beach na si Mami. Pang summer look, Ang cute, di ba? Bikini talagang kakaiba. Ayan po, skirt. Ito na yung skirt naman. Ako mahilig sa mga skirts. Di ba, nung nandito sa fashion designer natin, si China, sabi niya, long, di ba? Mga ganyan na with skirt. sleeves. Long kung long, short kung short. Ganda. Pero ang maganda dito sa negosyo nila, may mga natutulungan na rin kayo. Yung mga inyong mananahe. Ano? Yes po. Meron po. So, may mananahi rin po kami. Shoutout po kay Ate Ga. Ate Ga! Like palangga? Ganun ba? Yeah, palangga. Yung mga model natin dito. Opo, yan. Diba? Komportable ba? Yung polo na yan, ha? At saka, ang cool ng dress because you can wear it over a denim. Cute yun. Layering. I love it. Okay, so kung gusto namin bumili, saan namin kayo pwedeng makontak, tawagan, i-follow? Meron po kaming mga online store and pwede nyo rin po kaming i-direct message para kami po mismo yung makausap nyo. And Instagram po, meron po kaming shop. Like quickly, magkano? Yung mga ganyan po, baby doll dress, 600 pesos po. And the polo po is 800 pesos. Okay, less than 1,000. Ito, itong set. Yung mga set po na ganyan, let's say 1K. Ganyan. So, may outfit ka na, buo na. Okay, maraming salamat. Again, Arvin and Laika ng Project PH. Thank you very much sa inyo, mga kapatid. Thank you, Arvin and Laika. Okay, at ito na nga po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Dennis Martinez Pangilinan. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. And that is it para sa ating 1,000 Monday! Isang makabulong umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid! At i-enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Woohoo!